Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2241. Kung masaya si Kai, kung gayon masaya siya makukuha. Sa pag-iisip muli, magiging walang kahulugan kung mapupuksa niya si Kai na madali pa rin. Sa pag-iisip, pagkatapos ay bumalik si Gerald sa kanyang silid bago nakahiga sa kama upang makapagpahinga. Maya-maya pa ay si Kai na nalubog sa malamig na pawis sa wakas ay muling binuksan ang kanyang mga mata, na sinundan ng isang teroristang hiyawan. Pinangarap ng batang lalaki na dinala siya ni Gerald sa isang desyerto na bundok bago mapunit ang kanyang ulo. Nang mapagtanto na nakahiga pa rin siya sa kanyang kama sa hotel, mabilis na hinawakan ni Kai ang isang baso ng tubig na nasa tabi mismo ng kanyang kama bago ibagsak ito sa isang gulp. Sa sandaling huminahon siya ng kaunti, pinunasan niya ang pawis mula sa kanyang noo bago magngangalit, "Diyos the asterisk man ito. Nanatakot ako sa kalahati hanggang sa kamatayan." Panipi. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay tiningnan ni Kai ang oras. Napagtanto na halos 4 na oras ang lumipas, naisip ni Kai na si Gerald ay dapat na nahulog sa kanyang bitag ngayon. Dahil binalak ni Kai para sa lahat ng nangyari sa silid na iyon na maitala ng sistema ng pagsubaybay, hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang isang bagay upang maiwasan si Gerald na makarating sa kanyang paraan. Hanggat gumawa si Gerald ng isang maling paglipat, maaaring maikalat lamang ni Kai ang video na iyon sa paligid, na nagiging sanhi ni na Gerald at Fujiko na agad na magdusa ng isang masamang reputasyon. Sa kasamaang palad, ito ang pinakamahusay na ideya na maaari niyang isipin na makitungo kay Gerald, ngunit mas mahusay ito kaysa sa wala. Sa pag-iisip nito, nagsimulang humuhuni si Kai habang lumaktaw siya patungo sa monitoring room. Gayunman, sa pagpasok, mabilis na naging galit si Kai. Nanginginig mula sa parehong galit at pag-aalala, hindi maiwasang maglakad si Kai patungo sa pitch black screen. Hindi ba niya sinabi sa kanyang confidential na pagmasdan ang mga bagay? Diyos the asterisk man ito. Ang ungol na si Kai, nagtataka kung may naitala pa. Dapat ay ipagbigay alam sa kanya na ang screen ay naging pitch black sa pangalawang nangyari. Ngayon fumang na may galit, sinampal ni Kai ang kanyang kamao laban sa mesa, halos nagiging sanhi ng pagkahulog sa monitor. Hindi ito makakatulong na alam ni Kai na hindi lamang niya may ayos o mag-set up ng mas maraming mga sistema ng pagsubaybay sa silid ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay marahil ay gising na ngayon at marahil ay nalaman na siya ay na-set up matapos makita ang dalawang mag-aaral sa universidad na natulog niya. Sa pag-iisip nito, natatakot si Kai na ang pangalawa ay pumasok siya, tatalo lang siya ni Gerald hanggang kamatayan. Aktibong pinipigilan ang kanyang galit, tinawag ni Kai ang kanyang subordinate. Ang pangalawa ang subordinate na nakita kung sino ang tumatawag, gestured siya para sa celebrity ng C-list na huwag magsabi ng isang salita bago pumili, upang marinig lamang si Kai growl, "Nasaan ka ng impyerno?" Panipi tuldok. Ako ay nasa labas lamang ng isang usok. Novel drama. Bumalik ka rito. Umungol si Kai, malinaw na hindi ito binibili. Pagkatapos ng lahat, kung ang kanyang confidential ay lumabas lamang sa usok, dapat niyang mapagtanto sa ngayon na madilim ang screen. Ano man ang kaso, pagkalipas ng ilang minuto nang bumalik ang subordinate sa silid at ang pangalawa ay nakita niya ang madilim na screen, naging sabik na siya na halos mahulog siya sa lupa. Nakakagulat sa subordinate, si Kai na parang pinapatay siya ngayon ay umungol, pag-aalaga upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ako, how maaaring mangyari ito? Mabuti ang lahat bago ako umalis. Si maaari bang mali sa computer? Natigil ang subordinate na hindi maglakas loob na ibunyag na hindi pa siya pumasok sa silid sa unang lugar. Sideng sa galit, si Kai ay halos sumabog sa isang maniacal fit ng pagtawa habang siya ay umungol, "Well, ano ang hinihintay mo? Pumunta ito at subukan ito." Panipi. Si Kai, para sa isa, ay gumugol ng ilang libong dolyar sa computer. Sa pag-iisip, walang paraan na ang computer ay hindi mabibigo sa pinakakritikal ng mga sandali. Kabanata 2242. Na alam na wala talaga siyang ibang pagpipilian, ang subordinate pagkatapos ay lumipat sa computer at tulad nito, ipinahayag na ang sistema ng pagsubaybay ay normal na gumagana. Gayunpaman, hindi isang kaluluwa ang nasa silid. Ano ang tungkol sa isang bagay na mali sa computer? Umungol si Kai habang sinampal niya ang likuran ng ulo ng kanyang confidential. Hindi lamang ang kanyang subordinate ay sumuway sa kanyang mga order, ngunit sinubukan pa rin niyang lokohin siya. Kung hindi ito tulad ng isang mataas na lugar, papatalo na siya ni Kai sa kamatayan.
Ang pagpigil sa likuran ng kanyang aching head, ang confidential na nasa luha na mabilis na lumuhod bago umiyak, I am sorry, young master. Wala akong ideya kung ano ang nagkamali. Lahat ay magiging maayos, huling nag-check ako. Panipi. Pinipigilan ang kanyang galit, si Kai na alam na kailangan niyang tumuon kay Gerald pagkatapos ay umungol, kung saan ang impyerno ay nagpunta ka. Habang alam ni Kai na si Gerald ay hindi magiging ganap na matino sa loob lamang ng 4 na oras, hindi na niya maiwasang makwiver ngayon na alam niya na wala na si Gerald sa silid. Hindi mahalaga kung gaano kalasing si Gerald, palaging may pagkakataon na makita niya ang kanyang mga plano. Kung nangyari iyon, kung gayon ang buhay ni Kai ay tiyak na nasa panganib. Hindi alintana, hindi na mapangahas na magsinungaling kay Kai, ang subordinate ay bumagsak bago sabihin, ginamit ang pera na ibinigay mo sa akin upang maghanap ng isang silis na tanyag na tao. Ikaw, mabuti para sa wala. Kahit na malabog ka, maghanap ng mga kababaihan sa hindi gaanong kritikal na sandali. Umungol si Kai, ang kanyang mukha bilang pula bilang isang beat ngayon. Bingunit paano ko dapat malaman na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari. Pagkatapos ng lahat, malinaw na maayos ito sa paunang pag-iinspeksyon, anyway, dahil wala si Gerald sa silid ngayon. Sa palagay mo ba nakikita niya ang aming mga plano? Whimpered ang subordinate habang siya ay nakatitig sa walang laman na silid sa screen. Huwag subukang baguhin ang Diyos di asterisk man na paksa. Ang ungol na si Kai na mas natatakot kaysa sa galit sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang kinatakutan niya ngayon ay isang katotohanan ngayon. Halos isang segundo mamaya, ang tinig ni Gerald ay maaaring marinig sa labas ng kanilang silid, na nagsasabing, aking, kung paano mo ako nasisire, G. Kinagawa. Hindi mo lang ako tinatrato sa isang maluho na pagkain, ngunit nakuha mo rin akong 2 kagandahan upang matulog. Sa kasamaang palad, kailangan kong sabihin na hindi ako interesado na matulog sa paligid. Panipi. Nang marinig iyon, agad na namutla si Kai. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sandaling inagaw siya ni Aiden mula sa kanyang manor ng gabing iyon. Kung talagang nais ni Gerald na patay siya, tiyak na siya ay namatay sa bodega ng Futabo noon. Ngayon na nabigo ang kanyang plano, muli siya sa pagkakahawak ni Gerald. Nagbabantay habang ang kanyang kakilakilabot na confidant ay lumundag sa kanyang mga paa bago kumapit sa dingding, pagkatapos ay pinilit ni Kai ang isang ngiti bago sumagot, gusto ko lang tiyakin na komportable ka. Anyway, humihingi ako ng paumanhin kung hindi sila ang iyong uri. Sabihin mo lang sa akin kung anong uri ng mga kababaihan ang gusto mo at kukunin ko sila para sa iyo. Panipi. Talagang ngayon. Tanong ni Gerald habang sinindihan niya ang isang sigarilyo bago nakaupo sa cross-legged sa harap ni Kai. Panipi tuldok. Oh of course, buddy. Kailangang alagaan ng mga kaibigan ang bawat isa, Arkanan. Maaari kang pumili ng sinumang babaeng gusto mo sa kabuuan ng Japan, at kasama na ang mga kilalang tao na A-list. Ipinahayag na si Kai na alam na maaari lamang siyang maglaro ngayon. Kabanata 2243. Ay simpleng nag-urong bilang tugon, sumagot si Gerald, tulad ng sinabi ko, hindi ako talagang interesado sa mga ganitong bagay. Di pagkatapos sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mong gawin. Huwag mag-alala, tiyak na makakakuha ako ng anumang hiniling mo. Ipinahayag ni Kai na naisip na hindi talaga nalaman ni Gerald kung ano ang nangyayari. Para sa isa, si Gerald ay hindi pa nasaraan ng loob. Sa pag-iisip nito, napagtanto ni Kai na maaaring umalis na si Gerald dahil hindi niya gusto ang mga babaeng napili niya para sa kanya. Kung iyon ang kaso, hindi talaga iniisip ni Kai ang kinalabasan na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na nabigo siyang makakuha ng isang paraan upang banta si Gerald, kahit papaano, hindi pa siya nahihirapan. Well, mayroon akong isang lugar sa isip. Sundan mo ako, kukunin kita doon. Sagot ni Gerald habang itinatapon niya ang kanyang hindi natapos na sigarilyo sa sahig bago ito stampang. Ang panunood habang naglalakad si Gerald, si Kai at ang kanyang confidential ay naiwan na lubos na nakakagulat. Di nagtagal, ang subordinate ay lumapit sa tabi ni Kai bago bumulong, dapat. Sundin natin siya, batang master. Naglakas loob ka pa ba? Grumbled Kai bago huminga ng malalim. Sa pagtawag ng lahat ng lakas ng loob sa kanya, pagkatapos ay sinimulan ni Kai na sumunod kay Gerald sa kanyang sasakyan, ang kanyang subordinate na manatiling malapit sa kanya sa lahat ng oras. Nang makarating ang trio sa kotse na nakapark mismo sa labas ng hotel, pumasok si Gerald sa upuan ng driver samantalang si Kai at ang kanyang confidential ay nakaupo sa likuran. Nadama na ang isang bagay ay mali, tinanggal ni Kai ang kanyang lalamunan bago sabihin, Gerald, saan eksaktong pupunta tayo sa?
Alam mo, sigurado ako na ang aking subordinate at makakahanap ako ng isang mas mahusay na alternatibo. Panipi. Tiwala ka lang sa akin dito. Dadalhin ko sa iyo ang mga lalaki sa isang napakagandang lugar, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti habang umiling-iling siya bago tumapak sa gas at patungo sa timog. Kahit na si Gerald ay humimok ng halos 150 milya bawat oras, si Kai at ang kanyang subordinate na pinanatili ang kanilang mga likuran na nakadikit laban sa likuran ng kanilang mga upuan sa buong paglalakbay ay nanatiling tahimik dahil sa takot na hindi nila sinasadyang masaktan si Gerald. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 2 oras na pagmamaneho, si Kai ay nagsisimulang mag-alala sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, dumating na si Don at wala pa rin silang ideya kung saan kinukuha sila ni Gerald. Ito ay kalahating oras mamaya nang sa wakas ay sumuko si Kai sa takot at tinanong, Gerald, saan tayo pupunta? Panipi. Malalaman mo sa sandaling makarating kami doon, sagot ni Gerald sa isang walang malasakit na tono. Ito ay bandang 10 umaga nang sa wakas ay pinigilan ni Gerald ang kotse sa itaas ng isang baog na bundok. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang teritoryo ng pamilya ng Yamashita. Ungulang nakagulat na Kai. Sa pag-iisip, hindi ba sinabi sa kanya ni Raigo na si Gerald ay may magandang relasyon sa Yamashites? Ang pag-iisip ng nag-iisa ay nagsisimula ng mag-alala Kai. Lumabas ka, iniutos ni Gerald habang binuksan niya ang pintuan sa likod na upuan. Ang paggawa tulad ng sinabi sa kanya, si Kai na ang mga binti ngayon ay nanginginig ay hindi makakatulong ngunit magtanong. Bakit, narito ba tayo, Gerald? Bagaman alam niya na ang pagsunod kay Gerald ay masamang balita, walang simpleng pagtaka sa kanya. Dinala lang kita upang magkaroon ng magandang chat. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng tsaa, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti habang tinapik niya si Kai sa balikat. Kahit na ang mga pats ni Gerald ay hindi partikular na malakas, ang mga natakot na mga paa ni Kai ay malapit na sa pagbibigay. Tulad ng lumabas ang dalawa at isinara ni Gerald ang pintuan ng kotse sa likuran nila, isang hindi pamilyar na tinig ang bumati, Kung hindi ito G. Crawford. Matagal-tagal. Panipi. Kabanata 2244. Sa pag-iwas, ang tinig ay kabilang sa isa sa mga Yamashites. Dahil alam niya na si Gerald ay may magandang relasyon sa matandang pamilya, hindi niya tinanong kung ano ang ginagawa ni Gerald dito. Ano man ang kaso, si Gerald ay tumango lamang bilang tugon bago sumagot, sa katunayan. Narito ako upang magkaroon ng ilang tsaa kasama ang dalawang ginoo. Gawin mo sila, panipi. Ang panunood habang si Gerald ay nagsimulang maglakad ng mas malalim sa kanilang teritoryo, ang Yamashita na lalaki ay humarap kay Kai at ang kanyang subordinate bago mag-ayos na nagsasabing, mangyaring, sumama ka sa akin, mga ginoo. Hindi matapang na sumuway, si Kai at ang kanyang subordinate ay tahimik na sumunod sa kanila. Si Kai, para sa isa, ay alam na kung hindi niya sinusunod ang mga utos ni Gerald ngayon, madaling lumingon si Gerald at papatayin siya sa isang solong welga. Alinmang paraan, pagkatapos ng paglalakad ng halos 10 minuto, sa wakas ay nakarating si Gerald sa bakuran ng matanda. Pagdinig ng mga yapek, ang matandang lalaki na kumukuha ng isang bagong tukor ng tsaa ay umikot at masayang nagulat nang makita si Gerald na naglalakad gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ibinaba ang kettle, siya ay sinenyasan na tanungin, ano ang magdadala sa iyo dito ngayon? Panipi. Dumating ako upang makitungo sa ilang mga bagay, sagot ni Gerald na may malabong ngiti. Bago magtanong pa ang matandang lalaki, napanood niya si Kai at ang kanyang subordinate ay pumasok kay Gerald. Pinagsasama-sama ang dalawa at dalawa, pagkatapos ay itinaas muli ng matanda ang kanyang kettle bago maglakad papunta sa kanyang sala. Nang makita iyon, huminto si Gerald bago ang pintuan ng sala bago gesture ito habang sinabi niya, mangyaring pumasok, G. Kinagawa. Ang hindi pagpasok na pumasok, ang awkward na si Kai na lalong nagiging masamang vibes tungkol sa lugar na ito ay sinenyasan na tanungin. Bago iyon, ano ang ginagawa natin dito? Upang maging isang Kanagawa sa teritoryo ng pamilyang Yamashita, na, ay hindi eksaktong magandang bagay. Panipi. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Narito kami upang magkaroon ng isang pag-uusap habang tinatangkilik ang ilang tsaa. Naturally, ang iyong subordinate ay makakakuha din upang sumali din. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita sa sandaling tapos na kami, sagot ni Gerald habang naglalakad siya sa sala. Maya-maya ay nanginginig, tunay na inaasahan ni Kai na siya ay simpleng pagbagsak ng mga bagay habang dahan-daang pumasok din sa sala. Ang panunood bilang si Kai na ang mga kamay ay malinaw na nanginginig na nakaupo sa tapat niya, kinuha ni Gerald ang isa sa mga tasa ng tsaa na ibinuhos lamang ng matanda at inilagay ito bago sabihin ni Kai narito, may ilang habang ito ay mainit-init.
Hindi man lang nag-abala tungkol sa katotohanan na ang kanyang subordinate ay hindi pinansin, si Kai na ngayon ay hindi nababahala na bumagsak bago magtanong, Please, Gerald, ano ang talagang sinusubukan mong makamit dito? Pagtaas ng kaunting kilay, si Gerald na alam na hindi na niya kailangan upang magpanggap na sumagot si Cordial, una, ikaw ang nag-set up ng mga kamera na ito, tama? Ang mas maaga ay mapupuksa niya si Kai, mas mabuti. Kung mabilis siyang gumawa ng mga bagay, maaari niya ring gawin itong bahay sa oras para sa hapunan. Hindi alintana, nang marinig iyon, agad na namutla si Kai. Pakiramdam ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang matalo, dahan-daang sumagot siya, anong mga kamera? Ang mga nasa aking silid, syempre. Hindi ba ang plano ng iyong Panginoon na lasing ako bago madulash ang dalawang babaeng iyon sa aking silid at pag-film ng lahat? Pinaplano mo bang bantayin ako ng footage? Sabi ni Gerald sa isang mahinahon na tono habang hinuhubaran niya ang kanyang tsaa bago paikutin ang kanyang mga mata kay Kai. Novel drama. Hindi ako kailanman gumawa ng anumang uri. Nais ko lang na tretuhin ka sa isang masarap na pagkain at hayaan kang magkaroon ng kasiyahan sa mga babaeng iyon. Tulad ng sinabi ko, maayos ako sa pag-anyaya sa iyo sa isa pang sentro ng libangan kung ang karanasan na iyon ay hindi mo gusto. Tulad ng para sa mga kamera. Dumating sila kasama ang hotel. Ipinahayag na si Kai, na desperadong sinusubukan na limasin ang mga hinala ni Gerald. Kabanata 2245. Hindi lang naiintindihan ni Kai. Kahit na nagsinungaling si Gerald tungkol sa hindi pagiging isang mahusay na inumin, ang inumin na iyon ay naglalaman ng 70% ng alkohol. Si Gerald ay nakalasing ng 6 na baso ng alkohol na iyon, at ang anumang regular na may sapat na gulang ay tiyak na malalasing sa kanilang isipan matapos na makuha iyon. Gayunpaman narito si Gerald, mukhang ganap na matino kahit na sigurado si Kai na mayroon si Gerald. Wastong lasing ang bawat baso. Paano mabilis na hinukay ni Gerald ang lahat ng alkohol na iyon? Oh, ganun ba? Sagot ni Gerald na may malabong ngiti. Bagaman sinabi ni Kai ang lahat ng iyon, sinabi ng kanyang kakila-kilabot na mga mata kay Gerald na ang lahat ng kanyang nahulaan ay nasa marka. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang matanda ay nanatiling tahimik sa nakatatanda. Para sa isa, alam na kailangan lamang niyang ibigay ang puwang na ito para gawin ni Gerald ang anumang kailangan niya. Habang hindi siya sigurado kung bakit hindi na maibalik ni Gerald ang pag-uusap na ito sa Futaba Manor, mas alam ng matanda kaysa magtanong tungkol sa ngayon. Ano man ang kaso, si Kai na ang noo ay nalubog na ngayon sa pawis pagkatapos ay idinagdag, ako. Ibig kong sabihin, ikaw, sa lahat ng mga tao, ay dapat malaman na hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay upang makapinsala sa iyo. Panipi. Nakikita ko, at ano ang sasabihin mo? Tanong ni Gerald na lumingon upang tumingin sa subordinate ni Kai. Tiyang batang master ay nagsasalita ng katotohanan. Sinusubukan lamang naming bigyan ka ng isang nakaka-relax na oras sa pag-asa na patawarin mo kami pagkatapos ng lahat ng nagawa namin. Hindi namin sinadya ang masama. Ipinahayag ang nakakagulat na subordinate. Mali ba akong inakusahan noon? Tanong ni Gerald na may bahagyang nakataas na kilay. Why you did? Tingnan mo, kung gusto ko talagang saktan ka, hindi ba makatuwiran na gawin ko ito habang lasing ka? Bakit kita bibigyan ng mga kababaihan kung nais kong saktan ka? Sagot ni Kai na may tumango. Kaya't ang iyong sagot, sa palagay mo ba ay hindi ko narinig ang iyong pag-uusap kanina? Ang ungol na si Gerald na may nakasimangot. That? How ay ipinapaliwanag ko ito, ungol ni Kai habang agad niyang iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi ang kaunting katapatan sa iyo, dahil iyon ang kaso, hindi ko na kailangang panatilihin kayong dalawa, sagot ni Gerald. Napagtanto na siya ay tunay na F***sacked up sa oras na ito, ang nervyos na Kai ay agad na sumigaw, hindi. Gayunpaman, bago sabihin ni Kai ang iba pa, si Gerald ay nag-flick lamang ng isang ngipin patungo sa banta ng batang lalaki. Ang toothpick mismo ay tinusok sa leeg ni Kai bago ay imbed ang sarili sa dingding tulad ng isang kuko. Bagaman masasabi ni Kai na may nagawa si Gerald dahil mayroon na ngayong isang sakit na sakit sa kanyang lalamunan, hindi pa niya nakita ang pag-atake ni Gerald ng malinaw. Gerald? Ikaw. Muttered Kai, hindi na masabi pa dahil sa napakalawak na sakit na dumating tuwing siya ay nag-uusap. Hindi nagtagal, ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa puntong ito, kahit na ang paghinga ay naging mahirap para kay Kai. Ito ay nadama na parang may kumikinang sa kanyang leeg, at gaano man sinubukan ni Kai na huminga, hindi lang siya makukuha sa anumang hangin. Iyong master, sumigaw ng subordinate ni Kai habang lumingon siya upang tumingin sa madugong toothpick na naimbed sa dingding.
Madaling makita ang koneksyon sa pagitan ng toothpick at paghihirap ni Kai, ang subordinate ay hindi makakatulong ngunit magtaka kung paano posible ang lahat. Hindi ito ilang pelikula ng aksyon. Unang Assassins, ngayon ito. Nararapat ka talaga sa nararanasan mo ngayon. Hindi alintana, dinala kita rito dahil hindi ako magiging problema sa pagpatay sa iyo sa loob ng teritoryo ng pamilya ng Yamashita. Retorted Gerald, sumulyap kay Kai sa buong oras. Kabanata 2246. Kai, gayunpaman, ay masyadong nasusunog na nagsisikap na huminga kahit na tumugon. Hindi lang siya makahinga kahit gaano pa siya sinubukan. Walang naririnig na tugon, napanood lang ni Gerald sa katahimikan habang mabilis na lumapit ang pagkamatay ni Kai. Sa buong proseso, ang matandang lalaki ay tila ganap na hindi nagkasala tungkol sa kung ano ang naganap sa harap niya. Ang natitirang walang malasakit, ang matandang lalaki ay simpleng nagpasya na magkaroon ng mas maraming tsaa habang binabasa niya ang ilang mga libro na naglalagay sa paligid. Ang subordinate ni Kai, sa kabilang banda, ay labis na natakot na siya ay paralisado sa lugar. Sa oras na namatay si Kai, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg sa buong oras na sila ay nanatiling frozen doon, isang nakapangangilabot na ekspresyon na nakalagay sa kanyang mukha. Hanggang sa sandaling namatay siya, nabigo si Kai na mapagtanto kung ano ang pumatay sa kanya, kahit na wala na itong mahalaga. Alinmang paraan, ngayon na ang batang lalaki ay patay, ang matandang lalaki ay itinapon ang kanyang libro bago tiningnan si Gerald na may isang ngiti tulad ng sinabi niya, tulad ng inaasahan, ikaw ay tunay na malakas. Iyon ay wala kumpara sa kung ano ang kaya mo, sagot ni Gerald sa isang bahagyang napahiya na tono habang kiniskis niya ang likuran ng kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat, dati niyang nasaksihan ang matandang lalaki na tumawag ng apoy sa kanyang palad sa labas ng manipis na hangin. Ngayon, kagilahilalas na iyon. Bago tumugon ang matandang lalaki, biglang umikot ang kanyang ilong habang tinanong niya ng may nakasimangot, ano ang amoy na iyon? Mga amoy tulad ng ihi. Muttered Gerald. Para sa mga taong tulad ni Gerald at ang nakatatanda, na nakikilala kahit na ang malabo ng mga amoy ay wala sa kanila. I am sorry. Hindi ko ito mapigilan. Whimpered ang terrified subordinate na natroma matapos na panoorin si Kai na namatay ng walang kahirap-hirap. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay inalis ni Gerald ang kanyang kamay bago sabihin, mag-iwan. Hindi kita papatayin. Panipi. Panipi tuldok. Talagang. Tanong ng subordinate na ayaw bigyan ng maling pag-asa. Matapos mapanood si Gerald ay tumango, ang subordinate ay agad na nakabolt sa labas ng silid. Habang tumatakbo siya sa helter-skelter na malayo sa manor, naisip ng subordinate kung paano niya kailangang umalis sa bansa sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang maghanap ng isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya upang hindi na masubaybayan siya ni Gerald. Hindi alintana, matapos na maubos ang subordinate mula sa kanyang manor, ang nakakagulat na matandang lalaki ay sinenyasan na tanungin, sigurado ka ba na mabuti mong pakawalan siya ng ganito? Hindi ka ba nag-aalala na siya ay magiging sanhi ng mas maraming problema sa pamamagitan ng pagbubunyag kung ano ang nagawa mo pagkatapos nito? Panipi. Tumawa bilang tugon, sumagot lang si Gerald, sinabi ko lang na hindi ako ang papatayin siya. Hindi yun nangangahulugang iiwan niya ang lugar na ito. Panipi. Nang marinig iyon, ang matandang lalaki ay tumango lamang bago gesturing sa isa sa mga Yamashites na nakatayo sa pintuan habang sinabi niya, itapon mo siya. Agad na ginagawa tulad ng sinabi sa kanya, mas mababa sa 10 tunog mamaya kapag ang isang nakapangangilabot na hiyawan ay maaaring marinig sa lalong madaling panahon, bumalik ang lalaki. Lumuhod siya, ang miyembro ng Yamashita pagkatapos ay idineklara, siya ay hinarap, Ginoo. Mabuti. Ngayon alisin ang kanilang mga bangkay, sagot ng matandang may nasiyahan ng ngiti habang tinuro niya ang bangkay ni Kai. Kapag ang bangkay ay kinaladkad at ang pintuan sa sala ay sarado, ang matandang lalaki ay humigop ng tsaa bago harapin si Gerald habang tinanong niya, kaya, ang taong pinatay mo ay ang bunsong Panginoon ng pamilyang Kanagawa, tama? Siya ang isa, sagot ni Gerald na tumango. Nakikita ko, gumawa ka ng isang magandang trabaho na nagpapasya upang makitungo sa kanya dito. Tiyak na aalisin ang maraming potensyal na problema para sa iyo, sabi ng matandang lalaki sa isang pag-apruba ng tono. Salamat, kahit na kailangan kong humingi ng tawad sa sanhi ng iyong problema, sagot ni Gerald sa isang medyo napahiya na tono. Kabanata 2247. Ito ay medyo ang pinakamagandang lugar na maaaring isipin ni Gerald na ligtas na itapon ang Kai. Kung hindi, hindi niya napagpasyahan na magdala ng problema sa pintuan ng matanda. O mangyaring, ito ay isang walang kabuluhan na pag-iibigan. Hindi alintana, kung ang mga tao ay naghahanap para sa kanila, sasabihin ko lang sa kanila na umalis sila sa iyo sa ilang sandali.
Sa madaling salita, wala akong ideya kung nasaan ang dalawang kanawas na iyon, sagot ng matandang lalaki na may isang kisap mata. Pinahahalagahan ko ito. Sa pagsasalita kung saan, kahit na napunta ako rito upang itapon si Kai, mayroon din akong isang bagay na talakayin, sabi ni Gerald na may mas malubhang tono. Magpatuloy, sagot ng matandang lalaki na may tumango. Well, nakakita ako ng paraan upang makarating sa pagnanasa ng isla, sabi ni Gerald pagkatapos huminga ng malalim. Matapat, ang pag-uusap tungkol dito ay naging mahirap kahit na huminga. Tapos ano pa ang nakaupo ka dito? Magmadali at iligtas ang iyong mga magulang at kapatid na babae. Hindi namin hayaang patuloy na gamitin ni Daryl ang mga ito upang banta ka na. Ipinahayag ang matandang lalaki na may mahigpit na pagpapahayag. Upang linawin, sa ngayon, nalaman ko lamang kung saan makakakuha ako ng impormasyon kung paano makarating sa isla. Kita mo, ang tribo ng Sidom ay tila inilalagay ang lahat na may kaugnayan sa pagnanasa ng isla sa mga sinaunang lugar ng pagkasira sa Yanam. Kapag nakarating ako doon, dapat kong makuha ang impormasyong kailangan ko, sagot ni Gerald na may malabong ngiti. Kahit na ilang beses na niyang nakilala ang matandang ito, hindi niya maiwasang igalang siya bilang isang matanda. Ito ay isang pakiramdam na hindi naranasan ni Gerald sa pinakamahabang panahon. Ang mga sinaunang lugar ng pagkasira sa Yanam na sinasabi mo, hindi ko masabi na narinig ko ang lugar na iyon. Sana mahahanap mo ito pagkatapos maghanap ng kaunti. Gayon din, tandaan na marahil ay hindi ito madaling pumasok, ungol ng matandang lalaki pagkatapos mag-isip ng kaunti. Nakarating na ako doon, sagot ni Gerald. Oh, iyon ay isang mahusay na pagsisimula. Madali bang ma-access? Tanong ng matanda, ang kanyang ekspresyon na bumalik sa isang nakaka-relax. Well, bumagsak ako sa isang matandang lalaki na nagbabantay sa lugar, ngunit dahil sa aking Herculean primordial na espiritu, natapos niya ang paggalang sa akin. Sa katunayan, sinabi niya kahit na ang lahat ng naroroon sa akin, at malaya akong kunin ang nais ko. Wala akong ideya kung bakit iyon noong una kong binisita ang lugar na iyon ilang buwan na ang nakalilipas, at medyo lantaran, wala pa rin akong ideya kung bakit nangyari ang lahat, sagot ni Gerald na may pag-urong. Ngayon ay hindi ang oras na maistorbo doon. Dapat kang magtungo ng mabilis upang malaman kung paano makarating sa pagnanasa ng isla na. Grumbled ang matandang lalaki, tunog ng mas madali kaysa sa dati. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang nais niyang tulungan si Gerald, ngunit nag-usise din siyang malaman kung bakit natapos si Daryl sa paraang siya ay kasalukuyang. Pupunta ako sa sandaling naayos ko na ang mga isyu sa pamilya ng Futaba. Bagaman totoo na sa una ay nakipag-ugnay lamang ako sa kanila upang makipag-ugnay sa Sidom tribe, ngayon na nakasama ko ito sa kanila, hindi na ako maiiwan, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. At hanggang kailan mo pinaplano na tulungan sila ng eksakto? Tanong ng matanda. Mawawala ako sa sandaling malutas ang kanilang kasalukuyang mga isyu, sagot ni Gerald na talagang ayaw na iwanan ang Futabas upang ipagsapalaran ang kanilang sarili, lalo na dahil itinuro nila siya sa tamang direksyon. Habang totoo na sa huli ay nalaman niya na ang mga lihim ng tribo ng Sidom ay nasa lihim na mga lugar ng pagkasira sa Yanam, sa puntong iyon, may mataas na posibilidad na huli na siyang mailigtas ang kanyang mga magulang at kapatid na babae, at iyon ay isang posibilidad na hindi nais ni Gerald na isipin. Panipin tuldok. Maaari kong tulungan ang aking pamilya, iminungkahi ng matandang lalaki pagkatapos mag-isip sandali. Pinahahalagahan ko ito. Pagkatapos ay sundin muna ang hanyas. Hindi talaga ako makapagpahinga na madaling malaman na ang pamilya ay parin at tungkol sa, sagot ni Gerald. Negatibo. Tumutok muna sa pag-save ng iyong pamilya. Maaari mong harapin ang hanyas sa sandaling nagawa mo na iyon, sabi ng matandang lalaki matapos itong isipin. Kabanata 2248. Nang marinig na, pansamantalang nahulog si Gerald. Habang totoo na sinabi sa kanya ni Amare na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay ginagamot ng makatao, nag-aalala pa rin siya na ang mga bagay ay maaaring magbago sa anumang sandali. Gayunpaman, ang pag-alis lamang upang mailigtas sila ay nadama na walang pananagutan sa Futabas. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawa ng Kanageles at Hanyas ay nalaman na umalis siya, tiyak na sisimulan nilang pang-aabuso muli ang Futabas, at sigurado si Gerald na ang Far East Consortium ay maaaring gumawa ng kaunti upang mapigilan sila. Ngayon na ang matandang lalaki ay nagboluntaryo upang tumulong, gayunpaman, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ngunit mas matiyak. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahiwagang pamilya sa Japan ay pumasok. Alam kung gaano kalakas ang Yamashites, naniniwala si Gerald na walang makakatouch sa Futabas kung tutulungan talaga sila. Nakakakita kung paano nakuha ang tahimik na si Gerald, sinenyasan ng matandang lalaki na tanungin, kaya, gumawa ng iyong desisyon.
Sa pagtingin sa matandang lalaki, sumagot si Gerald, ay, handa ka talagang tulungan ako. Ngunit syempre, sa huli, ikaw pa rin ang apo ni Daryl, kaya ang pagtulong sa iyo ay tama lamang. Bukod dito, interesado akong malaman kung bakit sumailalim ang matandang lalaki na iyon ng mga napakalaking pagbabago mula nang huling magkita kami, matapat, nahihirapan pa rin akong paniwalaan na ikinulong niya ang iyong pamilya. Ipinahayag ang matandang may ngiti. Well, sige pagkatapos, hindi ako magiging nag-aalala hanggat kasangkot ka. Habang sigurado ako na gagawin mo na ito, mangyaring gawin ang iyong makakaya upang matulungan ang mga futabas sa sandaling wala na ako. Babalik ako upang makatulong sa sandaling na iligtas ko ang aking mga magulang at kapatid na babae. Sabi ni Gerald sa isang determinadong tinig habang sinampal niya ang kanyang hita. Oh, hindi ako makakasama, sagot ng matandang lalaki habang umiling-iling siya. Halika ulit, tanong ni Gerald, nararapat na nakakagulat. Tumatawa bilang tugon, ang matanda pagkatapos ay humigop ng tsaa bago sumagot, payagan akong linawin. Bilang kapalit ng pagkuha ng Yamashites na magbantay sa futabas, hinihiling ko lamang na payagan akong sumali sa iyong pagsisikap na mailigtas ang iyong mga magulang. Naniniwala ako na ang aking pamilya ay higit pa sa may kakayahang hawakan ang kanilang sarili, at makakakuha ka rin ng labis na tulong sa iyong paglalakbay doon. Ang higit pa, kahit na ito ay mga edad mula nang huli kaming nagkita, nagtitiwala ako na sa sandaling nakatagpo ako ni Daryl, mapipilitin siyang tretuhin ang iyong pamilya. Kaya, ano ang sasabihin mo? Panipi. Nakasimangot ng bahagya, sinabi ni Gerald, ngunit tandaan, kailangan pa rin nating magtungo sa mga sinaunang lugar ng pagkasira sa Yanem upang mahanap ang taong taga-isla. Ano pa, may pakiramdam ako na makikita natin ang kaunting mga magsasaka ng Crawford sa daan. Panipi. Nag-aalala na magtatapos ako sa pasanin ka. Tanong ng matandang may ngiti. Syempre hindi, mas malakas ka kaysa sa akin, ungol ni Gerald habang umiling-iling siya. Kung gayon ano ang issue? Makinig, pinapayuhan kita na bumalik at ihanda ang iyong sarili sa lalong madaling panahon. Dadalhin ko rin ang aking pamilya na protektahan din ang futabas. Kung maayos ang lahat, dapat nating iwanan ang madaling araw. Paano iyon? Tanong ng matandang lalaki na may alo ng kanyang kamay. Panipi tuldok. Mabuti. Sumama tayo doon, sagot ni Gerald sa pagbibitiw. Bagaman sumang-ayon siya sa plano, matapat na nag-aalala pa rin si Gerald na ang matandang lalaki ay magdurusa ng ilang mga pinsala sa huli. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang matandang lalaki ay malakas, ang mga magsasaka ng Crawford ay hindi rin mga passovers. Ano man ang kaso, iniwan ni Gerald ang teritoryo ng pamilyang Yamashita bago magmaneho ng diretso sa Futaba Manor. Si Gerald, para sa isa, ay hindi nag-aalala tungkol sa pagpatay kay Kai. Pagkatapos ng lahat, nagtiwala siya na malalaman ng matanda kung ano ang gagawin sa mga bangkay. Habang totoo na ang mga Kanabase ay tiyak na lumipad sa isang galit sa sandaling natanto nila na patay na si Kai, sigurado na ito ay makahadlang sa kanila na makitungo sa futabas anumang oras sa lalong madaling panahon. Alinmang paraan, sa oras na siya ay dumating sa Futaba Manor, ang langit ay nagsisimula ng dumilim. Pag-isipan mo ito, nasayang ng 2 araw si Gerald upang mapupuksa si Kai. Kabanata 2249. Ano man ang kaso, nang pumasok sa manor, mabilis na sinabi ni Gerald sa lahat na magtipon sa sala. Kapag sina Tukuya at Fujiko ay nakaupo sa tabi niya, casual na sinabi ni Gerald, tama, kaya, pinatay ko si Kai. Ikaw, ano, Gerald, hindi ba medyo masyadong pantal? Bumalik lang ang aking pamilya sa track na alam mo. Kapag nalaman ng Kanabas ang tungkol dito, tiyak na nasa mainit na tubig ang futabas. Bulalas ni Tukuya habang siya ay tumalon sa kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, Patriarch, pinatay ko siya sa teritoryo ng pamilyang Yamashita. Sa sinabi nito, ang Yamashites ay mag-aayos ng anumang kasunod na mga isyo na lumitaw mula sa pagpatay kay Kai, paliwanag ni Gerald ng kanyang kamay. Nakikita ko. Well, mabuti noon, sagot ni Tukuya na may hininga. Salamat sa Diyos Gerald at ang Yamashites ay nasa mabuting termino. Sa pagsasalita kung saan, aalis din ako bukas ng umaga upang magtungo sa mga sinaunang lugar ng pagkasira sa Yanam. Huwag kang mag-alala, matapos ipagbigay alam ang Yamashites tungkol dito, pumayag silang magpadala ng ilang mga kalalakihan upang bantayan kayong lahat. Sa pag-iisip nito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang problema mula sa iba pang mga pamilya, sabi ni Gerald upang matiyak na hindi maaring mag-alala si Tukuya. Naturally, si Tukuya ay nagtapos ng pagsimangot ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinakamahusay na kung si Gerald ay nanatili sa kanila magpakailanman. Gayunpaman, alam na imposible, sumagot lang si Tukuya, mabuti iyon.
Ang mas maaga kang umalis, ang mas kaunting pagdurusa ay haharapin ng iyong mga magulang sa pagnanasa sa isla. Nais ka naming swerte, Gerald. Panipi. Salamat. Bueno, iyon ang dalawang bagay na nais kong pag-usapan. Gayon din, sa sandaling na-isave ko sila, siguraduhing babalik ako upang matulungan kang makitungo sa dalawang pamilya, sabi ni Gerald na tumango. Matapos mong makitungo sa Hanyas at Canagales, mananatili ka ba sa aking pamilya? Tanong ni Takuya. Sa kasamaang palad, hindi ko kaya, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Habang imposible para sa kanya na manatili sa Japan, ipinangako ni Gerald sa kanyang sarili na bibisitahin niya sila paminsan-minsan. Pagkatapos ng lahat, siya ay matapat na lumaki ng futabas. Magkakasama na ba tayo? Tanong ni Master Ghost. Maganda iyon, ngunit hindi ko iniisip kung nais mong manatili rito, sagot ni Gerald. Sama-sama ako. Ipinahayag na si Aiden, at kahit na wala nang sinabi si Master Ghost, ang kanyang ekspresyon ay maliwanag na ginagawa niya rin ito. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, si Fujiko ay nanatiling nakaupo ng tahimik sa gilid. Habang alam niya na si Gerald ay kailangang umalis sa ibang araw, hindi niya inaasahan na ito sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan ay sinabihan, mayroon lamang siyang pakiramdam na hindi na niya ito makakasalubong muli sa sandaling umalis siya. Hindi alintana, pagkatapos uminom ng ilang tsaa, sina Gerald, Aiden, at Master Ghost ay bumalik sa kani-kanilang mga silid. Kapag nawala na sila, nagbuntong hininga si Takuya bago lumingon upang tingnan ang kanyang anak na babae bago magtanong, well ikaw ay kakaibang tahimik kanina. Ako, medyo napapagod na lang ako, ungol ni Fujiko habang umiling-iling siya. Bago masabi ni Takuya ang iba pa, nakarating lang siya sa kanyang mga paa bago lumakad. Napabuntong hininga sa sandaling umalis siya, hindi maiwasang sabihin ni Takuya, ang batang babae na ito. Gayunpaman, bilang kanyang ama, alam niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Pagkatapos ay muli, nalaman din niya na si Gerald ay may zero na interes sa kanyang anak na babae. Mabilis na pasulong sa susunod na umaga, makikita si Gerald na nakatayo sa sala sa pahinga ng madaling araw. Kabanata 2250. Napagkakaroon lamang ng isang backpack at isang sigarilyo sa kamay, hindi nagtagal bago sumali si Gerald ni na Master Ghost at Aiden. Ang isang pangwakas na pagtingin sa manor, si Gerald pagkatapos ay nagbuntong hininga bago sabihin, hayaan. Matapos makapasok sa SUV, ang tatlo sa kanila ay malapit ng magtungo kapag ang lahat ng biglaang, ang katok ay maaaring marinig sa gilid ng kotse. Maya-maya ay nagulat nang makita kung sino ito, pagkatapos ay ibinaba ni Gerald ang bintana ng kotse na hinaila ang sigarilyo sa kanyang bibig, bago magtanong ng may ngiti, mayroon bang anumang magagawa ko para sa iyo, Miss Futaba? Ako, sasamahan kita. Ipinahayag na si Fujiko, ang kanyang tono na nagpapakita kung gaano siya tinukoy na sumama. Naturally nagulat na marinig iyon, simpleng sumagot si Gerald, habang ikaw ay maaaring maging reyna ng mga sundalo ng Japan, inaasahan kong naiintindihan mo na ang paglalakbay ay hindi magiging ilang cakewalk. Sa sinabi nito, kailangan kong tumanggi. Panipi. Dahil alam mo na ang aking pamagat, dapat mong malaman na perpektong may kakayahang ipahiram ka ng isang kamay. Sabi ni Fujiko habang siya ay nagpalibot sa SUV bago kumatok sa pintuan sa upuan ng shotgun. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, si Aiden na nakaupo doon pagkatapos ay binuksan ang pintuan bago sabihin, Miss Futaba. Hindi man lang pinahintulutan si Aiden na matapos ang kanyang pangungusap, si Fujiko lang ay sumakay sa kanya bago sumakay sa kotse at sinabing, umupo ka sa likuran. Matapos ilagay ang kanyang bag, pagkatapos ay idinagdag ni Fujiko, naisip ko na ito. Patuloy kang tumutulong sa amin sa buong oras na ito. Sa pag-iisip nito, kung aalis ka lang ng ganyan, hindi ako magiging ako. Itinuturing na isang walang pasasalamat na tao. Panipi. Habang nagtataka si Gerald kung paano tumugon, nagbuntong hininga si Aiden bago umupo sa tabi ni Master Ghost sa likuran habang nagbubulong-bulungan, bakit ako nakakakuha ng masamang paggamot? Hindi papansin ng Aiden, si Fujiko ay simpleng itinuro bago sabihin, magmaneho. Sigurado ka ba talagang nais mong sumama sa amin? Tanong ni Gerald, nahihirapan itong tanggihan ang kanyang mabait na hangarin. Ngunit syempre, hindi ako kailanman magbiro tungkol sa isang bagay na seryoso. Ipinahayag na si Fujiko habang siya ay tumango ng determinado. Fine. Gayunpaman, binibigyang diin ko na ito ay magiging isang mapanganib na misyon. Sa katunayan, sigurado ako na maraming mga kalaban na kahit na hindi maaaring ibagsak si Aiden, sagot ni Gerald matapos huminga ng malalim. Huwag mag-alala. Tiyak na hindi ako magtatapos sa pasanin ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ang salita at tiyak na tutulungan kita. Sabi ni Fujiko.
Saan ko narinig ang mga salitang iyon bago, ungol ni Aiden habang iniunat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Marami kang sinabi sa parehong bagay nang hiniling mo na sumama sa akin noon, sagot ni Gerald na may malabong chuckle. Nang marinig iyon at naalala ang mga kaganapan sa Yanem, hindi maiwasang ni Aiden ang sinabi niya, isang ulo lamang, ngunit ang ating mga kalaban ay malamang na nasa ibang magkakaibang liga kumpara sa mga karaniwang kinakaharap natin sa mga regular na misyon. Bago ang mga kalaban, kahit na kailangan kong aminin na magiging pasanin ako. Panipi. Alam ko, ungol ni Fujiko na mayroon lamang lakas ni Gerald bilang isang referral point. Bukod doon, wala siyang ideya kung gaano kalaki ang makukuha ng kanilang mga kalaban. Nang makita na wala ng ibang kailangan sabihin, nagsimulang magmaneho si Gerald. Malapit na itong tanghali sa oras na nakarating sila sa teritoryo ng pamilyang Yamashita. Sa paglapit ng mga pintuan sa harap, gayunpaman, nagulat si Gerald nang makita na bukod sa pamilyar na Yamashita na una nang binati siya nang ibalik niya si Kai, ang matanda ay naghihintay din doon para sa kanila. Mabilis na huminto sa kotse, pagkatapos ay lumabas si Gerald bago mag-jogging patungo sa matanda habang nagtanong, Sir, gaano katagal ka naghihintay dito? Panipi. Bukod sa pagiging dating kakilala ni Daryl at pagdala ng katayuan ng isang nakatatanda, tinulungan din siya ng matanda sa maraming okasyon. Sa pag-iisip, may katuturan lamang para kay Gerald na igalang ang matanda. Kakabanate 2251. Hindi mahaba, talaga. Tinansya ko na ikaw ay narito sa oras na ito, kaya't lumabas lang ako ng kaunti, sagot ng matandang lalaki sa isang tono ng cheery habang pinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga manggas. Mahusay ka ba sa fortune telling din? Tanong ni Gerald habang lumingon siya upang tumingin sa Master Ghost. Negatibo. Tinansya ko lang kung gaano katagal bago ka makarating dito kung magtapos ka sa madaling araw. Huwag kang mag-alala, naghintay lang ako dito ng kaunting sandali upang mas mabilis nating magawa ang mga bagay, sagot ng matandang lalaki habang umiling-iling siya. Nakaramdam ng bahagyang nalulugod na ang matandang lalaki ay sabik na umalis sa gayon ay ipinapakita kung gaano siya nababahala sa mga gawain ni Gerald, sinenyasan si Gerald na tanungin, kaya't, aalis ba tayo kaagad? Nodding bilang tugon, ang matandang lalaki pagkatapos ay lumingon upang tumingin ng isang miyembro ng pamilya na ito bago sabihin, alalahanin ang aking mga order kagabi. Bantayan ng futabas at agad na itigil ang sinumang nagbabanta sa kanila. Kung hindi nila makuha ang mensahe, pagkatapos ay mapupuksa lamang sila. Kung may maganap na lugar, haharapin ko ito sa sandaling bumalik ako. Maunawaan. Panipi. Nakuha mo na. Matapos pamunuan ang lahat doon, sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa mga futabas ay mananatiling maayos hanggang sa bumalik ka. Ipinahayag kung ano ang lumilitaw na pinuno ng pangkat na may isang tumango. Sinabi ni Well, pupunta tayo pagkatapos, sabi ng matandang lalaki nang lumingon siya muli kay Gerald. Sa pagtingin sa apat na seater na SUV na ngayon ay masusuklian dahil sa biglaang panghihimasok ni Fujiko, si Gerald na hindi nais na mapipilitang umupo ang matandang lalaki kasama sina Aiden at Master Ghost. Ay sinenyasan na tanungin, sa pamamagitan ng pagkakataon, mayroon ka bang mas malaking kotse? Nang marinig iyon, sumigaw ang matandang lalaki, kunin lang kotse. Nodding bilang tugon, ang isa sa mga subordinate ng matandang lalaki pagkatapos ay bumagsak at makalipas ang ilang sandali, isang 7-seater na MPV ang huminto sa harap ng lahat. Dapat itong sapat, di ba? Naramdaman ko lang na ang puwang ay magiging isang issue sa gabi bago, kaya inihanda ko ang kotse na ito. Kung tungkol sa kung paano kami makakarating sa Yanam, ang aking pamilya ay may maliit na barko ng kargamento sa pantalan. Sa sinabi nito, hindi tayo dapat magkaroon ng problema sa pagpunta sa aming patutunguhan, sabi ng matandang may ngiti. Maya-maya ay natigilan, mabilis na nasnap ito ni Gerald bago isama ang kanyang mga kamay at sinabing, pinahahalagahan ko ang pag-iisip. Ito ay talagang walang pakikitungo. Ako ay halos hindi opisyal na ulo ng butler ng iyong pamilya noon, alam mo. Sa pag-iisip nito, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, isinasaalang-alang ang mga bagay na ito ay pangalawang kalikasan sa akin, sagot ng matandang lalaki na may isang chuckle. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay binuksan ni Gerald ang isa sa mga pintuan ng kotse bago sabihin, pagkatapos mo. Tumatawa ng masayang, ang matanda pagkatapos ay pumasok habang tumawag siya, halika na ngayon, pumasok na rin, ikaw ay 4. Ang pagpunta sa isang paglalakbay kasama ang inapo ni Daryl ay nagpapaalala sa matandang tao tungkol sa magagandang lumang araw, na ipinaliwanag kung bakit siya nakakaramdam ng pagiging cheery. Hindi alintana, sa sandaling ang lahat ay nasa loob, agad silang nagsimulang magmaneho patungo sa mga pantalan.
Kapag nawala na sila, ang iba pang mga Yamashites ay hindi maiwasang bumulong sa kanilang sarili, hindi pa ako nakakita ng third elder na masaya ito bago. Sapagkat hanggat kilala nila siya, bihirang ipinakita ng nakatatanda ang anumang iba pang mga emosyon bukod sa solemna na ekspresyon na kilala niya. Impyerno, halos lahat ng oras, bahagya siyang nagsalita, simpleng nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga kilos. Gayunpaman, mula sa araw na ang Westoner ay unang dumating sa kanilang pamilya, sinabi ng nakatatanda kaysa sa dati. Sa katunayan, marahil ay hindi kahit na isang kahabaan upang sabihin na ang nakatatanda ay nagsalita ng higit pa sa ilang mga araw kumpara sa kabuuan ng nakaraang taon. Wala itong kinalaman sa amin. Ituon lang natin ang sinabi sa amin ng pangatlong nakatatanda, sagot ng pinuno ng pangkat na hindi gusto nilang makipag-usap sa likuran ng kanilang nakatatanda. Impyerno, hindi rin nila dapat pag-uusapan ang lahat ng ito sa unang lugar. Pagkatapos ng lahat, ang mga Yamashites ay may mga patakaran na nagbabawal sa kanila na gawin ito. Roger. Ipinahayag ang lahat sa naririnig iyon. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay idinagdag ng pinuno, sige, sa sandaling dumating ka at ang iyong mga subordinate ay dumating sa manor, tandaan na panatilihin ang iyong mga mata na peeled sa lahat ng oras. Kung may sumusubok na maghanap ng problema, dalhin mo ito sa pangalawang makakaya mo. Tandaan, unahin ang pagpapanatiling ligtas ang mga miyembro ng pamilya ng Futaba. Kung nabigo tayo na gawin iyon, kung gayon wala sa atin ang maaaring sumagot sa ikatlong nakatatanda sa sandaling siya ay bumalik. Panipi. Sa napagkasunduan nito, mahigit sa 10 mga kotse ang nagsimulang magmaneho mula sa teritoryo ng Yamashita patungo sa Futaba Manor. Kabanata 2252. Na lumipat sa Gerald at sa kanyang partido, hindi pa nagtagal bago ang 5 sa kanila ay dumating sa pantalan sa ilalim ng pamunuan ng matanda, hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang maliit na barko ng kargamento na nakaangkla malapit sa mga pantalan na nagdadala ng logo ng pamilya Yamashita. Bago pa man sila makarating sa barko, isang tao ang dumating na tumatakbo ito sa kanila bago sabihin, pangatlong nakatatanda. Tulad ng hiniling mo, naghanda kami ng sapat na langis sa barko ng kargamento para maibalik ka mula sa Japan hanggang sa Yanam hanggang sa 3 beses. Panipi. Magandang trabaho, sagot ng matandang lalaki habang tinapik niya siya sa balikat. Labis na pakiramdam na purihin ng nakatatanda, agad na yumuko ang lalaki bago ideklara, ay lamang ang ginawa ko habang iniutos ako. Kapag ang taong iyon ay tumakbo, ang matandang lalaki ay lumingon upang tumingin sa iba bago sabihin na may isang ngiti, pagsasalita kung saan, may kaunting mga tindahan sa pantalan na ito, kaya kung kailangan mo ng anuman, magpatuloy at kunin sila. Kung walang kailangan, maaari na lang tayong magtapos ngayon. Panipi. Ibig kong sabihin, mula sa aking nakaraang karanasan, marahil ay pipigilan tayo ni Gerald na makakuha ng anumang hindi kinakailangan. Sinabi niya na ito ay isang pag-aaksaya ng pera. Grumbled Aiden na tiyak na mahilig makakuha ng ilang merienda. Sa kasamaang palad, hindi ibinahagi ni Gerald ang parehong damdamin. Ngayon sino ang nagsabi tungkol sa paggastos ng pera? Sagot ng matandang lalaki habang lumalawak ang kanyang ngiti. Nalilito, pagkatapos ay kiniskis ni Aiden ang likuran ng kanyang ulo habang tinanong niya, paano pa tayo makakakuha ng mga bagay? Ang aking anak na lalaki, ang pamilyang Yamashita ay nagmamay-ari ng pantalan na ito. Sinabi ko na sa kanila ang pagdating namin kahapon, kaya huwag mag-atubiling makuha ang anumang nais mo mula sa mga tindahan hanggat ang mga item ay maaaring dalhin ang barko, sagot ng matandang lalaki habang itinuturo niya ang mga tindahan na nasa negosyo. Nang marinig iyon, nag-isip sandali si Gerald bago sabihin, well, habang ipinapalagay ko na ang barko ay mayroon ng maraming pagkain at tubig na inihanda para sa amin, naniniwala ako na kakailanganin namin ng labis na hanay ng mga damit. Tandaan, hindi ito magiging isang maikling paglalakbay. Sa sinabi nito, mas gugustuhin kung hindi mabaho sa mataas na langit habang dumadaan tayo sa Yanam at kalaunan sa pagnanasa ng island. Panipi. Alam ni Gerald na kailangan niyang maging malinis at maayos nang sa wakas ay muling nakasama niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, marahil ay magsisimulang mag-aral sa kanya ang kanyang kapatid tungkol sa hindi magandang paraan na nagbihis siya ng pangalawang nakita niya siyang nakasuot ng kanyang kasalukuyang damit na may tattered. Sa pag-iisip pabalik, naalala niya na naglalaro sa isang bog ng maraming bilang isang bata, at sa tuwing siya ay bumalik, ang kanyang kapatid na babae ay kukunin siya sa pamamagitan ng kanyang tainga bago ay drag siya sa shower room at iniwan siya roon ang pag-iisip na nag-iisa itong gumawa ng ngiti ni Gerald. Ano man ang kaso, bukod sa pag-save ng kanyang pamilya, si Gerald ay lihim din na umaasa na matuto ng higit pa tungkol sa Sun League.
Hindi alintana, si Gerald ay sumabog mula sa kanyang tren ng pag-iisip nang sumagot ang matanda, tulad ng sinabi ni Gerald, maraming pagkain at tubig sa barko, kaya marahil ay dapat kayong tumuon sa pagkuha ng damit. Kapag hiniling na magbayad, sabihin mo lang na kasama mo ang pangatlong matanda. Panipi. Bago pa man masabi ng iba pa, natapos silang nakatitig sa malawak na mata habang ang matandang lalaki ay tumalon mula sa lupa at kanan papunta sa humigit kumulang 16 na talampakan ng mataas na barko. Si Aiden at Fujiko sa partikular ay pansamantalang nabigla. Pagkatapos ng lahat, hindi kahit na mataas na ranggo ng mga sundalo na tulad nila ay nagawang gumanap ng tulad ng isang gawa. Ngunit ang matandang lalaki ay parang isang piraso ng cake. Nasanay na upang makita ang mga ganitong bagay, si Gerald mismo ang tumungo sa pinakamalapit na tindahan ng damit upang makakuha ng ilang mga bagong damit. Kapag siya ay tapos na, nakasakay siya sa barko, lamang upang makita ang matandang lalaki na nakaupo sa kubyerta habang tinatangkilik ang isang tasa ng tsaa. Nang makita si Gerald, ang matandang lalaki ay mabilis na nakakuha ng isang bagong tasa bago ibuhos ang mas mainit na tsaa dito. Nakaupo sa tabi ng matanda, pagkatapos ay inilagay ni Gerald ang kanyang bagong damit bago sabihin, well, tapos na iyon. Kung saan, hindi ko pa rin alam ang iyong pangalan, Ginoo. Panipi. Well, ang mga pangalan ay hindi talaga mahalaga, ngunit kung makakatulong ito, maaari mo akong tawagan na Senior Jobson, sagot ng matandang lalaki na may isang alon ng kanyang kamay. Sa pag-iisip pabalik, ilang dekada na mula nang ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ng lahat, kay Jobson, ang mga pangalan ay simpleng isang sanggunian na code na may kaunting kahulugan. Nakuha ito, Senior Jobson, sagot ni Gerald nang tumango habang napansin niya ang apelyido ng matanda. Nodding bilang tugon, sinabi ng matanda, kaya, ano ang plano? Kabanata 2253. Well, ang tanging plano ay ang magtungo sa mga sinaunang pagkasira ng Yanam ngayon. Bukod doon, wala talagang plano B. Pagkatapos ng lahat, ito ay eksaktong dahil alam natin ang tungkol sa pagnanasa sa isla na pupunta tayo doon sa unang lugar. Sana malaman natin ang higit pa tungkol sa isla sa sandaling makarating kami doon, kung hindi man, tatamaan lang tayo ng isa pang patay na pagtatapos, ungol ni Gerald habang siya ay umiling hininga ng ulo. Wala pa. Tanong ni Jobson na may bahagyang pagsimangot, malinaw na inaasahan na malaman ni Gerald ang tungkol kay Daryl. Nakalulungkot. Gayunpaman, mayroon ako nito, sagot ni Gerald habang pinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang Amerikana bago hilahin ang mapa ng dagat. Iyon ba ang maalamat na mapa ng dagat? Tanong ni Jobson habang kinuha niya ang mapa mula kay Gerald bago pag-aralan ito ng mabuti. Oh, alam mo ang tungkol dito, Ginoo. Panipi. Siyempre, ginagawa ko. Tandaan, ako rin ang Weston Cultivator, kaya't narinig ko ang tungkol sa mapa. Hindi alintana, ayon sa mga alamat, ang mapa na ito ay humahantong sa isang lihim na kayamanan sa dagat, di ba? Ang isa na kong nakuha, ay nagbibigay ng mahusay na kayamanan. Sagot ng matandang lalaki habang itinuro niya ang isang isla sa gitna ng mapa. Isang lihim na kayamanan. Tanong ni Gerald, nanlaki ang kanyang mga mata sa sorpresa. Sa katunayan, bakit? Hindi ka ba pupunta pagkatapos nito? O ang mapa ba ay nagsisilbi ng isa pang layunin? Sagot ni Jobson sa isang mausisa na tono. Ginamit ko ang mapa upang subukang hanapin ang pagnanasa ng isla. Nakikita mo, nakita ko na lumitaw ang isla sa mapa ng dagat, ngunit tumagal lamang ito ng kaunti sa ilalim ng 10 segundo bago mawala muli, tulad ng para sa lihim na kayamanan na iyong nabanggit. Ito ang una kong narinig, paliwanag ni Gerald habang umiling-iling siya. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko na ang mapa ng dagat ay humahantong sa maraming bagay. Alinmang paraan, kung mayroon tayong pagkakataon, dapat nating subukang hanapin din ang lihim na kayamanan. May pakiramdam ako na ito ang tunay na pakikitungo, sagot ni Jobson. Oh, naruroon na ako. Hindi ko lang alam na ang kayamanan ay naroon noon. Tulad ng kung bakit ako nagtungo roon sa una, naisip ko sa una na ito ay ang pagnanasa sa isla. Sa kasamaang palad, ang isla ay naglalagay lamang ng isang sekta ng pamilyang Crawford, sagot ni Gerald habang itinuro niya sa parehong isla na nakilala ni Jobson kanina. Oh, kung gaano kagiliw-giliw na, ungol ni Jobson. Sa katunayan, anuman, habang nasa isla ako, ipinadala ni Daryl ang kanyang mga subordinate upang subukan ang aking lakas. Di nagtagal pagkatapos nito, ipapadala ang ilan sa kanyang sariling mga kalalakihan upang patayin ako. Lahat sa lahat, sa palagay ko ay inatake ako ng 3 beses sa isla na iyon, sabi ni Gerald habang naalala niya ang mga insidente na iyon. Will? Tanong ni Jobson. Siya ay pinagtibay ni Daryl, at halos pareho siya ng edad ko.
Mula sa alam ko, siya ay kasalukuyang tagapagmana ng pamilyang Crawford at tila iniisip niya na sinusubukan kong hanapin ang isla upang makuha ang kanyang posisyon. Maaari mong sabihin kung gaano siya kadesperado mula pa noong siya ay nangahas na sumuwi sa mga order ni Daryl. Ipinaliwanag ni Gerald na may pagtawa. Gaano kagiliw-giliw na isipin na habang nais lamang ni Daryl na subukan ang iyong lakas, sinusubukan ka ng kanyang tagapagmana. Ang kasalukuyang pamilyang Crawford ay hindi mapayapa, sagot ni Jobson habang hinuhubaran niya ang kanyang balbas ng may ngiti. Sa katunayan, alinman sa paraan, hindi ko talaga gaanong pakialam ang posisyon na iyon. Gusto ko lang iligtas ang aking pamilya, ungol ni Gerald habang umiling-iling siya. Sa katunayan, kahit na nais ni Daryl na siya ang susunod na patriarch ng pamilyang Crawford, siya ay tumanggi. Pagsasalita tungkol sa iyong pamilya, hanggang kailan sila nakalock? Tanong ni Jobson. Isang mahabang panahon, sagot ni Gerald na may buntong hininga. At hindi sila nasaktan ni Daryl. Tanong ng matandang lalaki habang nagbubuhos siya ng mas maraming tsaa para kay Gerald. Mula sa sinabi sa akin ng isang mamamatay tao, tila sila ay ginagamot ng maayos, kahit na sila ay nanatiling nakalock sa isang silid sa likuran ng manor ng Crawford sa buong oras na ito, sagot ni Gerald. Kabanata 2254. Sinabihan din ako na si Daryl lamang ang pinapayagan sa lugar na kanilang nakalock, kaya't hindi makagulo sa kanila. Sa pinakadulo, iyon ang sinabi sa akin ng mamamatay tao, dagdag ni Gerald habang umiling-iling siya, hindi sigurado kung maniniwala ba iyon o hindi. Ang mga bagay ay nakakakuha lamang ng higit na kawili-wili, kaya pagkatapos niyang makuha ang iyong mga magulang at kapatid na babae, pinipilit kanya na iligtas sila. Kasabay nito, ayaw ka rin niyang patay. Nagtataka ako kung may nawawala ka rito, binulong ng matandang lalaki na nakakaalam ng personalidad ni Daryl, na ang dahilan kung bakit tumanggi pa rin siyang maniwala na makakasama ni Daryl ang kanyang pamilya ng walang magandang dahilan. Sa pag-unawa na sinusubukan ni Jobson na bigyang katwiran ang mga aksyon ni Daryl, pinilit lamang ni Gerald ang kanyang mga kamao bago sumagot, kahit na ako, walang lolo na dapat gawin ng kanilang apo na malaman ang tungkol sa isang bagay sa pamamagitan ng gayong kasuklam-suklam na paraan. Malinaw na ang kanyang puot kay Daryl ay lumubog, at may sinabi pa na, pagkatapos ay salakayin na ni Gerald ng walang kaunting pag-aalangan. Ang pag-aalsa ni Gerald, ang matandang lalaki ay nag-ungol lamang sa isang bahagyang nagbitiw na tono, pag-usapan natin ito muli sa sandaling maabot natin ang manor. Sino ang nakakaalam, maaaring sa wakas ay sasabihin niya sa iyo kung bakit niya ginawa ang lahat ng dumating ka. Muli, bago maghiwalay ng mga paraan, naalala ko siya na laging mabait sa mga miyembro ng kanyang pamilya, lalo na ang iyong mga magulang. Sa katunayan, halos hindi niya ito sinaktan. Panipi. Bago tumugon si Gerald, bumalik sina Fujiko, Master Ghost, at Aidan. Nakakakita ng mga ito, pinili ni Gerald na huwag ipagpatuloy ang paksa. Sa halip, nadulas niya ang mapa ng dagat pabalik sa kanyang Amerikana bago tumulo sa kanyang tsaa. Kapag sila ay malapit na, si Aidan ay nag-ikot sa kanyang bag bago kumuha ng isang bote ng beer. Itinapon ito kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, uminom ka. Madaling mahuli ito, pagkatapos ay inilagay ito ni Gerald sa mesa bago lumakad at sumagot, pinahahalagahan. Alinmang paraan, bet ko kayo ay nagugutom. Hayaan akong magluto ng isang bagay para sa amin. Panipi. 3 na ngayon sa hapon, at wala sa kanila ang kumain ng anuman mula noong hapunan kagabi. Dahil kahit na medyo nagugutom siya, maiisip lamang niya kung paano gutom ang mga ordinaryong tao tulad nina Aidan at Fujiko. Kami ay nasa isang barko ng kargamento, alam mo. Hindi lang pribadong yate. Sa sinabi nito, mayroon na kaming mga chef na nakasakay. Mayroon kaming mga marino at isang kapitan din, kaya lahat kayo ay maaaring makapagpahinga lamang, sagot ni Jobson habang hinawakan niya ang braso ni Gerald. Nang marinig iyon, tumango si Gerald bilang tugon. Gaano ka maginhawa? Maya-maya pa nang magpasya si Gerald na maglakad sa paligid ng kubyerta. Dahil ang Master Ghost at Fujiko ay abala sa pamamahagi ng mga bagay na binili nila, si Aidan na wala nang ibang gagawin at nangyari lang na makita si Gerald na naglalakad na ibagsak ang anumang ginagawa niya bago tumakbo pagkatapos ni Gerald. Kapag siya ay nasa kubyerta, tinitigan ni Gerald ang dahan-daang pag-urong ng bansa ng Japan sa likuran nila. Humawak sa mga riles ng barko, nagbuntong hininga si Gerald nang makaramdam siya ng isang ilaw at maalat na brush ng simoy ng dagat laban sa kanyang mukha. Naglalakad sa panig ni Gerald, nanatiling tahimik si Aidan bago magtanong, sino ang eksaktong matandang iyon? Siya ang matanda ng pamilya ng Yamashita, siya rin ay isang magsasaka na, kasama ang aking lolo, ay nag-aral sa ilalim ng parehong Panginoon, sagot ni Gerald. At, gusto niya lang tulungan kami. Tanong ni Aidan.
Ito ay lilito, sabi ni Gerald pagkatapos huminga ng malalim, hindi man lang makita ang Japan. Nakikita ko, well, hindi maging bastos ngunit, medyo matanda na siya, hindi ba siya? Sa halip na tulungan kami, hindi mo ba sa palagay namin ay gumugol tayo ng mas maraming oras sa pag-aalaga sa kanya sa halip? Bulong na si Aiden matapos kumuha ng isang silap sa mga cabin. Sumabog sa pagtawa, sumagot lang si Gerald, alam mo, kahit na hindi ko masabi na sigurado na matatalo ko siya. Kahit na hindi pa niya nasaksihan ang matandang lalaki sa labanan, ang katotohanan na si Jobson ay nakapagtawag ng isang siga sa labas ng manipis na hangin ay nagpakita kung gaano kalakas ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang katotohanan na nagawa ni Jobson na nangangahulugang maaaring gawin ito ni Daryl. Kung iyon ang kaso, nag-aalala si Gerald na hindi niya mailigtas ang kanyang pamilya sa sandaling makarating siya doon. Kahit na, si Gerald ay nag-isip na. Kahit na siya ay nasugatan ng labis o pinatay, susubukan pa rin niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kabanata 2255. Isipin mo ito, lumukso siya sa kubyerta ng barko kanina. Paano ko nakalimutan? Bulalas ni Aiden habang mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Si Jobson ba ay tao? Sa katunayan, alinmang paraan, ipinapakita lamang nito kung gaano siya kalakas. Ang totoo, mas tiwala ako sa kanya dito, sagot ni Gerald habang nakasandal siya sa rehas habang nag-iilaw ng isang sigarilyo. Di nagtagal, pinasok nila ang restoran ng barko, upang mapagtanto lamang na ang chef ay tapos na sa kanilang mga pagkain. Mula sa mga hitsura nito, ang chef ay isang pro. Pagkatapos ng lahat, kahit 5 lamang sa kanila ang kumakain, ang chef ay naghanda ng hanggang 8 pinggan ng Weston na may kahit na sopa sa gilid. Nakikita iyon, mabilis na nagtipon ang lahat sa paligid ng mesa upang simulan ang paghuhukay. Dahil ang lahat ay natipon doon, kinuha ni Gerald ang pagkakataon na paalalahanan sila na ang panganib ay maaaring mag-pop up sa anumang oras sa kanilang misyon upang alisan ng takip ang mga lihim ng tribo ng Sidam. Pagkatapos ng lahat, kahit nasa kompetisyon ng Special Forces, isang sundalo ng Yanam ang dumating na naghahanap ng problema sa kanila. Sa pag-iisip nito, walang pag-aalinlangan si Gerald na ang pangalawa ay nag-dock sila sa Yanam. Ang balita tungkol sa kanyang pagdating ay makarating sa militar ng Yanam ng walang oras. Gayunpaman, ang katotohanan na ang pinuno ng militar ay si Carter lamang na ginawa ni Gerald na medyo ginhawa. Alinmang paraan, sa sandaling tapos na si Gerald, tiningnan ni Jobson ang lahat bago magtanong, nagsasalita kung saan, mayroon bang interesado kang lumahok sa isang auction sa sandaling dumating tayo sa Yanam? Anong uri ng auction? Tanong ni Gerald. Mula sa mga alingaw-ngaw na narinig ko, nakatuon ito sa tradisyonal na gamot, kahit na maaaring mali ako, sagot ng matandang lalaki habang umiling-iling siya. Kung gayon natatakot ako na hindi ako interesado, sagot ni Gerald ng isang kamay ng kanyang kamay, malinaw na inuuna ang pag-save ng kanyang pamilya. Nakikita ko, well, naisip ko lang na sabihin ito, kung sakaling may maging interesado, alam mo. Sabi ng matanda bago tumahimik. Samantala, ang isang napaka-fluster na kalooban ay makikita sa kanyang silid. Bagaman una niyang ipinapalagay na matagumpay na pinatay ni Amare si Gerald, sa huli, hindi siya lumapit sa kanya ni Amare kung paano nagpunta ang misyon. Sa pag-iisip nito, hindi rin sigurado si Will kung patay na ba si Gerald o hindi. Hindi rin siya maghanap para kay Amare na linawin ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, nahuli na siya ni Daryl na sinisikap na patayin si Gerald minsan. Kung naguguluhan siya ngayon at pinamamahalaang ni Daryl na magkasama ang 2 at 2, tiyak na magtatapos siya sa tubig na kumukulo. Habang patuloy na nagtataka kung paano malutas ang problemang ito, ang sulok ng kanyang mata ay nakitang isang sulyap kay Amare na naglalakad sa kanyang pintuan. Ang pagpapalawak ng mata, ay agad natatawag sa isang hushed tone, Amare. Halika rito, panipi. Mula nang malaman ni Daryl na sinubukan ni Will na patayin si Gerald, napansin ni Will na mas maraming mga magsasaka mula sa kanyang pamilya ang inilipat sa kanyang buhay na espasyo. Sa pag-iisip nito, alam ni Will na ipinadala sila ni Daryl upang bantayan siya, na ipinaliwanag kung bakit sinisikap ni Will na mahiga ng mababa. Sa halip na mapigilan ang paggawa ng parehong bagay, gayunpaman, si Will ay masigasig ngayon kaysa sa pagpatay kay Gerald. Siya ay lubos na kumbinsido na ang taong ito ay mag-agaw ng kanyang posisyon bilang tagapagmana. Kabanata 2256. Ano man ang kaso, sa pakikinig ng tinig ni Will, hindi maiwasang umiwas si Amare habang lumingon siya at sumagot, Master Will. Pumasok ka rito. Magmadali. Grumbled Will habang siya ay patuloy na tumingin sa kaliwa at kanan, natutuwa na wala sa mga magsasaka ni Daryl sa ngayon. Ang panunood tulad ng gesture para sa kanya upang magmadali, alam ni Amare na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod.
Kahit na aktibong sinusubukan ni Amare na iwasan si Will mula nang siya ay bumalik, lumilitaw na hindi siya tatakbo magpakailanman. Kapag pumasok si Amare, mabilis na makuha ang 2 teacups bago magtanong, pag-aalaga para sa ilang tsaa. Ako, hindi. Ayos lang ako. Ay, mayroong anumang magagawa ko para sa iyo, Master Ai. Tanong ng hindi mapakali na Amare na may isang gulp. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, sisigot ba, ano sa palagay mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Panipi. Ano ang nangyari kung saan, Master Ai? Stuttered Amare na isang kakilakilabot na sinungaling. Sinabi ko sa iyo na patayin si Gerald, hindi ba? Isang linggo na mula nang bumalik ka, hindi mo ba iniisip na mataas na oras na sinabi mo sa akin kung nagtagumpay ka o walang tea? Ang grumbled ay may isang nakasimangot, alam na mabuti na si Amare ay naglalaro ng pipi. Oo. Kaya tinanong mo ang tungkol doon, si Master Ai, well, kahit na naghanap ako sa malayo at malawak, hindi ko lang mahanap ang Gerald sa Japan. Magaling talaga siya sa pagtatago, sagot ni Amare habang sinampal niya ang kanyang noo, umaasa na lokohin si Will na naalala lang niya ang insidente. Bullshit. Nakatanggap na ako ng kumpirmasyon na si Gerald ay kung saan gaganapin ang kompetisyon ng Special Forces. Sa sinabi nito, kung paano hindi mo siya mahahanap kung nagpunta ka doon. Hindi mo sineseryoso ang aking order, ginawa mo ba? Ang ungol ay, aktibong sinusubukan na sugpuin ang kanyang galit. O of course na ginawa ko. Ikaw ang hinaharap na patriarch ng aming pamilya. Walang paraan na masuwi ko ang iyong iba pa. Maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na tiyak na pinapatay ko siya kung pinamamahalaan ko siyang hanapin noon. Ipinahayag ang nababalisa na Amare. Panipi tuldok. Pagkatapos ay ipaliwanag kung bakit hindi ka agad nag-ulat sa akin sa pangalawang bumalik ka sa isla. Sumagot ay sa isang bahagyang kalmado na tono. Ang katotohanan na tinawag ni Amare sa kanya ang hinaharap na patriarch ng pamilya ay malinaw na nalulugod sa kanya, at si Will ay nagsisimula ng isipin na si Amare ay nagsasabi ng katotohanan. Malinaw na mas mahusay sa pagsisinungaling ngayon, mabilis na ipinaliwanag ni Amare, well. Wala lang akong lakas ng loob na harapin ka matapos mabaygo ang misyon, pagkatapos ng lahat, pinagkakatiwalaan mo akong makumplito ito. Sa puntong ito, labis na nasisiyahan si Will sa pag-iisip na maging hinaharap na patriarch na hindi na niya ito pinansin. Sa pag-iisip pabalik, syempre ang isang simpleton tulad ng Amare ay mabibigo sa outsmart Gerald. Sa pag-iisip nito, sumagot si Will, well, dahil pinamamahalaang ni Gerald na umiwas sa akin, sa palagay ko ay may katuturan kung bakit niya natakas ang iyong pagkakahawak. Mabuti, pinatawad ka. Panipi. Naririnig iyon, si Amare na hindi makakatulong ngunit lihim na nagbubuntong hininga pagkatapos ay ipinahayag, kung ang pagkakataon ay dumating, masayang subukan kung ibagsak siya muli. Bumalik ka lang ngayon. At tandaan, huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito. Sumagot ay sa isang bahagyang nagbitiw na tono. Napakahusay. Kung may ibang nais mong magawa, siguraduhing tumawag muli sa akin. Sinabi ni Amare bago subukang umalis sa silid. Maghintay, tinawag na Will. Kabanata 2257. Pansamantalang nagyelo sa takot, ang natakot na Amare ay bumagsak habang dahan-daang lumingon muli. Nakikita iyon, pagkatapos ay linisin ang kanyang lalamunan na nagpapanggap na seryoso tulad ng sinabi niya, tandaan na ako ay isang regular na miyembro lamang ng pamilya. Sa sinabi nito, huwag mo akong kilalanin bilang hinaharap na patriarch dahil nasa kontrol pa rin si G. Daryl. Panipi. Nakuha ito, sagot ni Amare habang tumango siya bago mabilis na umalis. Matapos siyang umalis, mabilis na isara ang pintuan ng kanyang silid bago paakyat ang kanyang mga kamay sa likuran habang siya ay nagbubulong, gaano kakatwa, bukod sa pagkakaroon ng pagbagsak ni na Wolf at Luke, si Gerald ay nagawang umiwas sa Amare ng matagal. Anong uri ng paglilinang ang mayroon din si Gerald? Maaari bang lumampas ang kanyang mga talento sa mga ordinaryong tao? Panipi. Bagaman maraming mga katanungan sa kanyang isipan, magpas siya na isantibi ang lahat sa ngayon. Sa huli, sigurado siya na si Daryl ay hindi pa rin nasisiyahan sa kanya para sa pagpapadala ng iba na pumatay kay Gerald bago ito. Sa pag-iisip nito, hindi siya maglakas loob na gumawa ng isa pang paglipat sa lalong madaling panahon o kailangan niya talagang isuko ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng patriarch, tiyak na hindi ito makakatulong na maraming iba pa na mas may talento kaysa sa kanya sa loob ng pamilya. Ano pa, kahit na pinagtibay ni Daryl na espesyal siya, nangangahulugan din ito na hindi siya nagtataglay ng dugo ng Crawford sa kanya. Mabilis na pasulong sa 2 araw, ang barko ng kargamento mula sa Japan sa wakas ay dumating sa Yanam Waters. Bukod sa pagkain at pagtulog, ginugol ni Gerald ang karamihan sa kanyang oras na nakatitig sa karagatan sa direksyon ni Yanam.
Alam na mas malapit siya sa pag-save ng kanyang pamilya, hindi maiwasang makaramdam si Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung hindi siya nabigo upang mailigtas sila ngayon, mayroong isang mataas na pagkakataon na ang gayong magandang pagkakataon ay hindi na muling magpapakita ng sarili anumang oras sa lalong madaling panahon. Ano man ang kaso, dahil ang barko ng kargamento ngayon ay malapit na kay Yanam, hindi pa ito nagtagal bago tumanggap ang balita ng Yanam na darating si Gerald. Nang makuha ang balita, si Carter na nasa kanyang tanggapan ay agad na bumangon mula sa kanyang upuan bago mag-asar sa takot, Bumalik si Gerald. Panipi. Napakahirap na ipadala si Gerald sa nakaraan. Upang isipin na ang demonyo ay bumalik nang si Carter ay halos magkaroon ng oras upang makapagpahinga at tamasahin ang kanyang bagong posisyon bilang pinuno ng militar ng Yanam. Nakita namin siyang nakatayo sa itaas ng isang barko ng kargamento sa pamamagitan ng isang teleskopyo habang sinisiyasat namin ang mga lokal na lugar ng dagat. Iniulat ang isang subordinate na nakatayo sa harap ni Carter. Pakiramdam ang kanyang mga palad ay lumalakas na pawis, sinenyasan si Carter na tanungin, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? 100%. Kung hindi namin ito naiulat sa iyo sa unang lugar. Hindi alintana, bakit sa palagay mo ang pinuno ng masamang tao ay bumalik? Hindi lamang naging sanhi ng isang napakalaking gulo sa aming militar, ngunit pinatay din niya ang 3 pangunahing pamilya dito. Kung siya ay talagang bumalik para sa mas maraming problema, baka hindi natin siya mapigilan. Sumagot ang subordinate. Dapat ba nating braso ang aming pinakamay kakayahang sundalo na may pinakamabigat na sandata upang patayin siya bago siya makarating? Sigurado ako na magsisimula ang problema sa paggawa ng pangalawang kanyang mga disembarks. Iminungkahi ang individual na namamahala sa mga dagat ni Yanam. Siya, para sa isa, ay hindi nais na ulitin ang kasaysayan. Tulad ng hindi ko naisip na, alinmang paraan, ipagpatuloy ang anumang ginagawa mo. Makikipag-ugnay ako sa iyo kung kailangan ko pa. Gayon din, pagmasdan ng Gerald sa lahat ng oras. Huwag hayaang lumipas siya sa amin. Grumbled Carter na maaaring makaramdam ng isang menor de edad na sakit ng ulo na darating. Kabanata 2258. Si Carter ay matapat na hindi makapaniwala na ang buhay na bangungot ay bumalik sa kanya muli. Halos hindi pa niya nasisiyahan ang kanyang bagong post bilang pinuno ng militar. Ano pa, lubos siyang natatakot na kahit papaano ay magtatapos siya tulad ni Godwin. Matapos maghanap para sa isang buong buwan, kalaunan ay pinamamahalaang nila siyang hanapin. Gayunpaman, siya ay mukhang katulad ng isang ganid kaysa sa anumang oras. Impyerno, kung hindi kinikilala ng pangkat ng pagsisiyasat ang kanyang mga damit, marahil ay mabaril siya sa kamatayan sa pangalawa na sila ay nakulong sa kanya. Alinmang paraan, tiniyak ni Carter na maitago ng maayos ang insidente. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nais ang hindi kinakailangang problema sa paggawa ng serbesa dahil maaaring maapektuhan nito ang kanyang post bilang pinuno. Sa sinabi nito, itinago ni Carter ang Godwin sa isang liblib na nayon ng bundok, na tinitiyak na magkaroon ng ilan sa kanyang mga subordinate na bantayan siya doon sa lahat ng oras. Hindi alintana, matapos makita kung ano ang nangyari kay Godwin, tinukoy ni Carter na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng kanyang pinuno. Sa pag-iisip nito, kahit na ang individual na namamahala sa mga dagat ng Yanam ay gumawa ng isang nakatutokso na panukala na agad na magpadala ng mabibigat na armadong koponan ng militar na ilabas si Gerald ng mas maaga, mas alam ni Carter kaysa sa pagsang-ayon lamang. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay hindi pa gumawa ng isang paglipat sa kanila. Dahil dito, kahit na pinamamahalaan nila na ibagsak siya, si Weston sa kabuuan ay maaaring sumunod sa kanya sa susunod para sa pagpatay sa isang inosenteng tao. Gayunpaman, kung pinayagan niya si Gerald na maglakad sa Yanam, kung gayon ang pakikitungo kay Gerald ay magiging mas mahirap. Habang nagpapatuloy ang kasabihan, ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagalingin. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pag-iisip para sa isang mahusay, matagal na. Sa wakas ay naisip ni Carter ang isang magandang ideya. Ang pagpili ng telepono sa desk ng kanyang opisina, tinawag ni Carter ang taong namamahala sa mga dagat ni Yanam. Kapag siya ay kinuha, agad na sinabi sa kanya ni Carter na bumalik, na nagsasabi na malapit na siyang mag-issue ng isang napakahalagang pagkakasunod-sunod sa kanya. Di nagtagal, ang tao mula sa bago sumabog sa silid bago magtanong sa isang hushed tone, gagawin ba nating mawala si Gerald bago siya makarating sa lupa, pinuno? Bilang ang taong namamahala sa mga dagat ni Yanam, hindi niya papayagan si Gerald na magdulot ng higit pang problema kung makakatulong ito. Impyerno, matapos umalis si Gerald sa huling oras, nagsampa pa siya ng isang aplikasyon upang ituloy at patayin si Gerald habang wala pa rin siya sa dagat. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Carter ang kanyang kahilingan, kaya kailangan niyang sumuko sa ideya sa oras na iyon.
Ano man ang kaso, nang marinig iyon, hindi maiwasang mapigilan ni Carter ang kanyang mga mata habang tinanong niya, pinaplano mo bang patayin si Gerald na ganyan? Ipinapanukala mo ba na hayaan natin siyang pumasok sa Yanem? Kung namamahala siya upang makarating sa lupain, tiyak na magiging sanhi ng magulong eksena si Gerald tulad ng huling oras. Siya ang pumatay kay Godwin, alang-alang sa langit. Sumagot ang lalaki sa isang bahagyang nag-aatubili na tono. Nang pinuno si Godwin, hindi siya nag-atubiling pagdating sa pakikitungo sa kanyang mga kalaban. Si Carter ang kumpletong kabaligtaran sa kanya. Sa kung gaano siya nag-aalangan na lagi niya, wala si Carter sa isang pinuno ng isang pinuno. Tandaan na siya ay isang Westoner pa rin. Kung hahanapin natin ang problema sa kanya sa labas ng asol, sigurado akong susubukan ni Weston na gumawa ng isang isyo mula rito. Pagkatapos ng lahat, wala kaming eksaktong pakikipag-ugnayan sa bansa nitong mga nakaraang taon, pag-ungol ni Carter na nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito habang nagtatrabaho pa rin siya sa ilalim ng Godwin. Kung gayon, bakit mo ako tinawag dito? Tanong ng lalaki sa pagkalito. Tama, nais kong bantayan mo si Gerald at iulat ang bawat galaw niya sa akin. Kung ito ay tunay na parang papalapit siya sa aming mga pantalan, agad na mag-ulat. Nakikita ko siya ng personal sa oras na ito, iniutos ni Carter pagkatapos mag-isip ng kaunti. Kabanata 2259. Bebot Leader. Dapat mong malaman kung gaano kalupitan si Gerald. Hindi lamang niya pinatay ang aming dating pinuno, ngunit kinuha din niya ang 3 pangunahing pamilya ng ating bansa. Sa kung magkano ang kaguluhan na sanhi niya dito, ligtas lamang na isipin na ikaw ay nasa malubhang panganib kung haharapin mo siya. Sumagot ang takot na lalaki. Mabuti, ako ang pinuno, pagkatapos ng lahat. Kung hindi ako umakyat, ano ang tama na kailangan kong hawakan ang posisyon na ito? Sabi ni Carter habang tinuturo niya ang kanyang upuan sa isang mahinahon na tono. Ang katotohanan ay sinabihan, si Carter ay labis na natatakot. Gayunpaman, nalaman din niya na mayroon pa siyang nakakasakit kay Gerald. Sa katunayan, binigyan pa niya si Gerald ng kanyang tahimik na pag-aproba na iwanan si Yanem noon, at sigurado siyang maaalala ito ni Gerald. Tulad ng kung bakit nais niyang makilala si Gerald, nais ni Carter na magtanong kung bakit siya napunta sa Yanem sa oras na ito. Anuman ang anuman o sino mang hinahanap ni Gerald dito, tiyak na makukuha ni Carter at ibigay ito o sila sa kabataan kapalit ng kapayapaan. Sa anumang kapalaran, mapapanatili ni Carter ang kanyang bagong posisyon ng mas mahaba. Pinuno. Ako, sinabi ng taong namamahala sa mga dagat ni Yanem bago tumakbo ang kanyang tinig. Habang wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Carter, hindi niya maiwasang maramdaman na ang kanyang mga nakaraang opinyon tungkol kay Carter ay masyadong pantal ngayon. Tulad ng nangyari, ang pinuno ay inilalagay muna si Yanem sa buong oras na ito. Impyerno, handa pa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa bansa. Hindi na kailangang sabihin pa kaysa doon. Gawin mo lang ang iniutos ko, sagot ni Carter habang gestured siya para umalis ang lalaki. Panipi tuldok. Naunawaan. Makakakuha ako ng ilang mga kalalakihan na makasama ka, kung sakali. Sa ganoong paraan, kung sinubukan ni Gerald ang anumang nakakatawa, hindi ka bababa sa mananatiling ligtas. Ipinahayag ang lalaki bago umalis sa tanggapan ni Carter. Ang pangalawa ay umalis siya, hindi makakatulong si Carter ngunit bumagsak sa kanyang upuan. Iniisip lamang ang tungkol sa pagkikita ni Gerald na hindi pinigilan ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Kahit na, mas gugustuhin niya ang inisyatibo upang hanapin si Gerald kaysa sa iba pang paraan. Ang paggawa nito ay maaaring hindi bababa sa mabawasan ang potensyal na pinsala na nagawa. Alinmang paraan, ang mga order ni Carter ay mabilis na kumalat, at sa anumang oras, higit sa 10 mga armada mula sa mga puwersa ng maritime ng Yanem na tinitingnan upang bantayan si Gerald, ang lahat ay sumisiguro na ay talye ang lokasyon ng barko ng Gerald sa lahat ng oras. Ito ay lamang nang bumagsak ang gabi nang ang barko ni Gerald ay sa wakas ay nakaangkla sa mga pantalan ni Yanem. Sa puntong iyon, bukod sa matandang lalaki, ang iba pang 4 ay nagbago sa mga bagong hanay ng mga malinis na damit. Ang pangalawa ay malapit na silang dumaan sa mga kaugalian, gayunpaman, agad silang napahinto ng 10 armadong sundalo. Medyo maligayang pagdating na nakukuha namin, hindi ba sa tingin mo? Sinabi ni Jobson na may isang chuckle, tila hindi natatakot sa lahat ng mga baril. Pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang karamihan sa mundo. Sabihin lang natin na mayroon akong ilang mga isyo sa kanila bago sila medyo natatakot sa akin, sagot ni Gerald habang kiniskis niya ang likuran ng kanyang ulo bago bumantong hininga. Di nagtagal, ang taong namamahala sa mga dagat ni Yanem ay sumulong bago sabihin, Mr. Crawford. Gusto ng aming pinuno na makilala ka. Panipi. Gusto kong makilala si Carter.
Sagot ni Gerald na may bahagyang pagsimangot, naalala kung paano naging ehekutibo lamang si Carter bago paalisin ni Gerald si Godwin. Sa pag-iisip, ito ay sa halip nakakatawa kung paano ang taong lasing na si Gerald ay nakunan noon pagkatapos ay natapos na mapili upang maging susunod na pinuno ng militar ng Yanam kung ano man ang kaso, ang tao pagkatapos ay tumango bago sabihin, sa katunayan. Mangyaring makipagtulungan sa amin, G. Crawford. Panipi. Masaya kahit na maaari mong mapaunlakan ang aking mga kaibigan para sa pansamantala. Sagot ni Gerald. Isinasaalang-alang na namin iyon. Gamit ang sinabi, mangyaring sumama sa akin, mga kababaihan at mga ginoo. Pupunta ako sa iyong mga silid ng panauhin upang magpahinga, sabi ng lalaki habang siya ay tumingin kay Aiden at sa iba pa. Kabanata 2260. Napakiramdam ng isang ginaw na tumatakbo sa kanyang gulugod, ipinaglaban ni Carter ang paghihimok na tumakas bago gesturing para sa mga kalalakihan na nakapalibot kay Gerald na umalis habang sinabi niya, iwanan tayo. Naririnig iyon, nagbigay ng sulot ang mga sundalo bago umalis sa opisina. Ang pangalawa ay wala na sila, mabilis na isinara ni Carter ang pintuan. Bumagsak habang naglalakad siya patungo kay Gerald at binigyan siya ng isang sigarilyo, sinabi ni Carter, kaya, bakit eksaktong bumalik ka, Gerald? Ay kung mayroong anuman o sino mang kailangan mo, sabihin mo lang ang salita at tutulong ako na makuha ang mga ito para sa iyo. Panipi. Ang pag-iilaw ng sigarilyo bago nakaupo sa sopa, pagkatapos ay tumawid si Gerald sa kanyang mga paa bago sumagot, wala akong hinahanap ng sinuman o anupaman. Pagkatapos, bakit ka nandito? Whimpered ang terrified Carter. Narito lang ako sa Site C. O hindi ako tinatanggap dito. Basta alam mo, mayroon pa rin akong birding card na inilabas ng iyong gobyerno, sabi ni Gerald na nilibang sa hypervigilance ni Carter. Ang taong ito ay hindi maihahambing kay Godwin. O of course ka. Inaanyayahan kita kung narito ka lang para doon. Sagot ni Carter habang pinagsama niya ang kanyang mga kamay. Magandang pakinggan. Pa rin, kung wala nang iba, aalisin muna ako, sabi ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang hindi natapos na sigarilyo sa isang ashtray bago umalis. Please wait. Tumawag kay Carter. Ano ito ngayon? Itigil ang pag-aaksaya ng aking oras, ungol ni Gerald na may malalim na pagsimangot. Mangyaring, ito ba ang tanging dahilan na narito ka sa Yanam? Nag-aalala lang ako para sa aking bansa pagkatapos ng lahat ng iyong nagawa dito sa nakaraan. Whimpered Carter na walang pagpipilian kundi maging matapat dahil ayaw niyang hindi sinasadyang magalit kay Gerald. Nag-aalala ka, sasabihin mo. Sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang natatakot na tao. Why yes? Dapat mong malaman na nagsasabi ako ng katotohanan dahil palagi akong matapat sa iyo. Pikalubhaan tandaan na ako rin ang nagbigay ng utos na ligtas kang umalis pagkatapos. Kung hindi ko nagawa iyon, ang taong namamahala sa mga dagat ng Yanam ay tiyak na patuloy na nagsisikap na gumanti, alam mo. Stuttered Carter habang inihayag niya ang isang awkward na ngiti, malinaw na sinusubukan na mantikilya si Gerald. Kaya sinasabi mo na dapat kong sabihin ang aking tunay na layunin bilang salamat. Sneered Gerald bilang tugon. Oh of course, hindi. Sinasabi ko lang na makakatulong kami sa iyo kung may kailangan ka. Bilang kapalit, hinihiling ko lamang na hindi ka, mabuti, magpatuloy sa isa pang pag-aalsa, ungol ni Carter. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.